Lubin ng Panginoon, kila Sister Sally po tayo. Amen. Pero i-confirm na lang po natin kung matutuloy po tayo doon this coming June 28 po. Amen. So, pagdating ng same time, mga 6 p.m., mag-start po tayo doon. Wala po sila Sister Sally ngayon, pero ipapaabot na lang po natin sa waiting sa group chat natin para ma-inform po sila na magkaroon po tayo ng gawain doon po sa San Vicente. Nakarating na yata sinig sa doon, ano? Yeah. Doon po sa lugar po ng San Vicente. So, purihin ng Panginoon. So, napakaganda po na nagkakaroon po tayo ng mga ganong mga pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Dahil mamaya, malalaman natin ang mga ibang rason kung bakit mayroon pong mga ganong gawain. Amen. Purihin ng Panginoon. And then, we're planning this coming July. Pagdasal natin, makakaroon po mga young people ng yung matagal na nating parang plano o parang dinidesire din ng mga kapatid natin from abroad na sabi nga, Pastor, baka pwede naman no mga young people natin dyan kung gusto nila magkaroon sila ng isang araw na doon sila sa church kung saan man at magkaroon po sila ng pagtitipon para po sa tinatawag na para magkaroon naman kayo ng acquaintance bang tawag doon? Para magkaroon ng mga closeness, para bonding time ninyo. Sabi nga niya pwede naman silang mag-iyaw-iyaw dyan, maghapon, mag-awitan kung anong gagawin nila. So, napakaganda. So, maina mga kapatid, mga young people sa inyo, na invite nyo mga friends ninyo. Amen? Napakahalaga kasi yun mga kapatid. Amen? Gusto nyo ba na magkaroon kayo ng bunga sa Panginoon? Di ba? Sabi nga sabi ng Bible na pinuputol ng Diyos ang hindi namumunga. Gusto niyo bang putulin kayo ng Panginoon? Di ba? Di ba ayaw natin? So, yung mga friends ninyo, kaibigan ninyo, pwede niyo silang imbitahan, invite sila at sa pamagitan ng mga kapatid, kumbaga na-encourage din ang bawat young people. Amen? And asa na yung bisita natin? Si Brother Mark. Ayan. Yun, nasalpak siya kagad sa base, ano? Ganun pa man, sabi nga kung yun yung gift mo talaga, kahit saan ka dalhin, kahit saan ka ipasok, Brother Ian, di ba? Gift mo yun Amen? Mapapagitara ka at mapapabase ka at mapapaawit ka kung saan ka mang pupunta, di ba? Kung gift mong awit, pag nakakita ka ng video kayo dyan sa kung saan dako, huli mo talaga yung mic, aawit ka, di ba? Kasi gift mo yun calling mo yun. Yun ang pagkatawag sa'yo. Amen? Halo talagang, hindi mo mapagilang umawit, Brother Billy. Amen? Narinig ko yun. Narinig ko din yun. Maganda. Sabi ko nga, one time, Brother Billy, baka ikaw na magsumulid dito. Di ba? Hindi malayo mangyari yun. Amen? Kung willing tayo na magpagamit sa Diyos, why not, Brother Billy, di ba? Lord willing, kung kalooban ng Panginoon. Laging kalooban ng Panginoon. Di ba? Yes. Hindi naman natin, sige Pastor, sa linggo, magsumulid na ako. Hindi naman tayo ganun di ba? Kumbaga, kung kalooban ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam ko naman yung mga bagay na yan, mga spiritual na laging kalooban ng Panginoon. Yun lang kung sa tamang panahon, in perfect time, sa kanyang takdang panahon. Amen? So, ang lahat ng mga yan ay nasa Panginoon naman lahat. Amen? Hallelujah. So, ito, this coming June nga, July 28 po. Paghandaan po natin yon Bible study, ang lobby ng Panginoon. And then, itong July, Lord willing, darating yung bisita natin, this coming July. So, makakaroon tayo ng pagtitipon. Schedule na lang po siguro kung anong araw yon. Samantahin natin dahil wala pa pong pasok. Amen? Wala pa So, mag-enjoy muna kayo. Sabi nga ng Brother Ian kanina, mga young people, enjoy your moment. Amen? Enjoy nyo lang yung moment nyo. Every moment. Amen? Dahil pag dumating na kayo sa pagiging thunders, hindi nyo naman. Di ba? Hindi nyo na ma-enjoy. Hindi nyo na ma-enjoy. So, enjoy nyo. Ganun din sa amin na mga thunders na papunta na sa bonus, sabi ko nga, ini-enjoy natin. Enjoy na rin natin. Kasi sabi nga,
wag mo nang enjoy mo na ang bawat moment kasi ang hindi na pwedeng hindi na pwedeng balikan pa ang nakaraan. I-flashback pwede. Pero pag balikan mo yung nakaraan, hindi na pwedeng kasi ibalik mo yung nakaraan nung kami mga bata pa kami noon, di ba Brother Ian? Kung ibalik natin ang kabataan, masaya noon, masaya. Kahit walang cellphone noon, masaya talaga. Amen? Yung nagtataguan kaya na sa ang ilaw niyo ay buwan lang, buwan. Hindi nyo pa na-experience, no? Wala pa sa generation natin ngayon, wala na. Noon mga kapatid, ang ilaw namin noon ay yung liwanag ng buwan. Pag ang buwan ay ang lakas-lakas ng ilaw ng buwan, maglalabasan na kami mga magkakaibigan, mga kapitbahay, mga kalaro namin. Sabi, si magtago-taguan tayo. Ang ginagawa namin noon talagang, sinong taya? Yan. Yung taya siya maghahanap ng hahanapin niya. Pag nahanap ka, ikaw ang taya. Ayun. Alam niyo ba yun? Wala, ano? Hide and seek. Hide and seek. Yan. I experienced that. Experience masaya. Kahit naabot kami ng alas 12 ng gabi, masaya pa kasi yung liwanag ng buwan Liwanag ng buwan. Meron din yung kasama namin nung taya siya. Tapos ang ginawa niya, kapatid, umuwi, natulog na. Dinindihan kami. Hanap kami ng hanap, wala na. Yung pala natulog na, Brother Jerry. Oo. Yun yung mga kabataan noon. Yung kami naglalaro sa mga, di ba? Napapanood nyo sa Facebook yun, di ba? Yung sa dayamihan, yung nagtatambling, naliligo sa ilo, masaya. Na nag-i-slide, yung mga slide na putik lang yung pag-slidean nila, masaya. Amen. So, masaya kapatid, kung ibalik lang natin ang nakaraan. Pero, mas masaya noon, bro. Yeah. Kung i-compare natin talagang mas masaya noon kasi kunting kumbaga nagiging nakukontento ka sa isang simpleng bagay lamang. Alam niyo yung baril-baril namin noon, lang yun yung lang yan, saging yan. Ngayon meron na talagang parang totoo na baril-baril, meron pang bala. Noon ganyan lang sa amin, yan. Yan. Di ba? So, sabi nga, enjoy your moment. Enjoy natin ang moment. Kasi hindi na pwedeng ibalik yan. Kaya na-flashback lang sa atin, flashback. Pero talagang, doon. Pero, ayun nga, dahil nasa computer age po tayo, hindi naman pwede na yung computer age balik mo doon. Di ba? Balik. Tapos, baka ayaw nilang sumakay sa adipatto kay Brother Ian, di ba? Mga kariton. Ayaw nilang sumakay doon kasi mabuburing sila. Kasi kariton, ano ba naman tong sakin ang tagal-tagal? Punta ka na ng bayan, ilang oras ka na. Unlike ngayon mga kapatid, ang bilis. Kahit nakuan, ang mabilis. Amen. So yun yung mga announcements pa po mga kapatid. And then we're planning nasabi ko na kay Brother Ian, magkakaroon po tayo dito ng tarpaulin na header lang yung size, mga 1.5 foot yung size niya. Ilalagay na po natin dito yung pangalan po ng church natin, ang bagong pangalan po ng church, yung Spirit of Unity and Love. Spirit of Unity and Love Church. Yun po yung nakarestro ngayon na pangalan ng church po natin. So, napakaganda, no? Spirit of Unity and Love. Amen? So, dahil po sa unity natin at sa pag-ibig po mga kapatid ay ibinigay po sa atin yung title na yun. Nag-attempt naman po tayo ng ibang title pero hindi po niloob ng Panginoon yon. So, yun yung kalooban ng Panginoon. Yung title na Spirit of Unity and Love Church. Yan po yun. Amen. And then, sabi ko kay Brother Ian, yun, announcement pa. Kasi dun sa pagpaparehistro natin ng pangalan ng church po, mayroon pong pondo po doon. So, mayroon pa pong natitirang 575 po. Kasi meron pa pong natitirang 575. So, Brother Ian, kung magkano man yung magastos doon, kung lalagpas doon, so, malalaman natin, Brother Ian. Gagamitin na natin yon
para po sa pagpapagawa ng tarpaulin dito sa harap. Para mayroon naman tayong nakalagay dyan na pangalan ng church natin. Amen. Purihin ang Panginoon. And then, pagkatapos niyan, yung magagawa po tayo ng signage doon sa may kanto. Doon. Kasi minsan, maraming mga naliligaw na nagtatanong, minsan magkapatiran natin ng mga nagkaroon tayo ng Gen Fellowship, saan ba yung church dito? Kasi hindi nila mahanap kasi walang signage, walang nakalagay na pangalan. So, Lord willing, amen, yun po ang i-workout natin, susunod na po yan. Yun lang, hindi pa po namin na yung na-scout ni Brother Jerry yung poste na sinasabi ni Sister Vanji na poste na, mayroon ng poste. Pag nakakuha yon, ilalagay natin doon sa bandang kanto doon, and then maglalagay po tayo ng ipapalitering na lang siguro natin doon ng pangalan ng church natin. So para alam nila na mayroon pong church dito. Amen. Purihin ang Panginoon. So ano pa? Mga nakalimutan ko? Yun. So, yun lang po muna. And then, regarding po dito sa lupa ng church, mapatid, baka mag-set na lang ng araw para po sa pag-uusap muna, Brother Jerry. Magkaroon ng general meeting tayo dito. Pag-uusapan na ho natin. Kasi lumabas naman na po yung natin, yung Certificate of Incorporation, Brother Ian. I-print out na lang yon, and then pwedeng natin, i-frame natin yon. So, yun. At meron na po kasing nakalagay doon na registered yung number niya, registration number ng church natin. So, yun. And then, pag nangyari na ho yun, isusunod na ho natin yung pag-uusap talaga kung anong gagawin natin regarding po sa lupa ng church. Amen. Purihin ng Panginoon. So, God bless you, Brother Mark. Nandito siya. Kaya classmate po ni Brother ni Ezekiel. Amen. And then sila, next patuloy sila na nandito. Si Brother Chris, God bless you. Amen. So, purihin ng Panginoon. Nakakatuwa din dahil yung willingness nila na dumalo, nandyan. So, yung willingness na yan. So, si Benjamin, meron pa nang naakay, Brother Benjamin, di ba? Di ba? Mamaya si Brother Chris may aakayin na din. Yun, ganun lang. Parang kumbaga makita sa atin na nagbubunga din tayo. So, makita na natin, Brother Billy, kung nagbubunga tayo, no? Isipin niyo na sino kayang naakay ko? Isipin niyo ngayon, sino kayang naakay natin? Di ba? Kaya, yung nasolwin natin sa Panginoon. Napakaganda ho yun na talagang doon makikita natin na nag-grow tayo. Di ba? Mamaya madadaanan natin about growing. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So salamat sa mga testimony, mga awit. Amen. Brother Ian, God bless you. Mga musician natin. Amen. So, alam nyo na, no? Bigyan lang natin talaga ng time. Malayo kasi si Brother Ian din minsan, kaya hindi kayo nakakapag-gather dito na talagang dito talaga kayo na mag-practice every Saturday. Amen? Di ba napaganda na dito kayo mag-practice every Saturday para pagdating ng Sunday, hindi tayo naghahabulan, Brother Ian, di ba? Mayroong nakaki-OBC, mayroong nakaki-OBC. Ang hirap yun, di ba? Yun. So, kanina, alam na natin. So, maganda na, pero kung yun nga, pagloobin ng Panginoon at itong church na to, ang plano nga kapatid, magkaroon na lang ng dito, mayroong tulugan. Di ba? Na pagdating ng Sabado, sige, practice kayo. Dito na kayo matulog para linggo. Kapirpir na kayo, mga young people. Di ba? So, yun yung mga dinidesign natin. Kung loobin ng Panginoon, why not, mga kapatid? Napakaganda. Amen. Di ba? Purihin ng Panginoon. So, God bless po sa atin
mga kapatid po natin from abroad, kung nakikinig man sila ngayon, pakinggan po nila ang preaching na to, ang ating pagtitipon na to. Pagpalad po kayo ng Panginoon, Brother Boy, Sister Gina, sila Brother Ben, sila Sister Cathy, si Brother Andrian, si Brother Bear, si Brother Joy, wala po sila ngayon dahil parang last Sunday ko nila. Si Brother Joy, bisita natin nung last Sunday na galing ng Canada. So si Brother Joy, hindi po siya nang makakadalo ngayon dahil tawag dito, time din nila na magbanding ng family. So kailangan din po siya na nandun din kasi banding time nila eh. So okay lang yon, naintindihan naman ng Panginoon yun. So yun nga, sabi ko kanina, church, family. Hindi naman lagi pwede church na Brother Ian, di ba? Yung sabi nga, yung paglilingkod natin sa Panginoon ay balance. Balance. Balance lang. Kaya nga si Sister Tasing, gusto, may trabaho kami sa sa linggo. Di ba? So balance lang tayo. Hindi naman tayo yung tawag dito, yung batas na tinatawag. Wala yon. So sabi ko nga kapatid, tayo madali lang naman tayong lapitan, di ba? Hindi parang nervous ka, makita pa rin ni pastor mo, nervous ka, nervous ka, di ba? Huwag kang matakot, ituring muna. Kumbaga, ako na yung pinaka-spiritual father na ama dito sa church, mga kapatid. Kaya bilang anak, malaya po tayo na sabihin lang mo natin. At pwede namin kayong ma-advisean ng kung anong gagawin ninyo, di ba? O, di ba? Maganda yun. Na yung tinatawag na yung closeness. Huwag tayong mahiya, mga kapatid. Amen. Kaya nga, tayo binigyan na tayo ng kalayaan na kumilos na malaya, na parang agila, sabi ng awit kanina. Amen. Na tayo po ay mga malaya. Hindi tayo nakagapos sa tanikala, mga kapatid. Malaya tayong kumilos. Amen. Walang pumipigil sa'yo. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. So, yun, tuloy-tuloy na tayo. Nais ko lamang pong magbasa ng mga ilang talata sa Biblia, and then ito. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Peter. Sa libro po ni Pedro, 1 Peter, 2 Peter chapter 2, 2 Peter chapter 3 verse 18. Amen. Yun. So basahin ko po sa wikang English and then sa Tagalog. Amen. Sabi dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So nababanggit po dito ang grow. Grow. To Him be glory both now and forever. Amen. Sa Tagalog, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. So, pamamagatan po natin ang tekstong ito, mga kapatid, yung nabanggit dito na grow. So, how to grow in Christ. So, paano tayo lalago kay Kristo? Amen. So, nabanggit po sa ating nabasa kanina na kailangan nating lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Yan. So, paano tayo lalago? At paano natin tawag ito? Lalago tayo sa pagkakilala sa Panginoon kung doon lang tayo sa mga bahay natin. Di ba? Subukan mo na doon ka lang sa bahay mo. Amen. At hindi ka nakakapakinig ng salita ng Panginoon, walang paglago doon na spiritually.
Amen? Wala. So sabi ko nga kanina, mayroon pong malaki po ang bagay at kahalagahan po na tinatawag na pagtitipon. Amen? O ang tinatawag na gathering natin. So, meron pong mga apat na purpose dito na naisulat ko din na mga purpose about fellowship. Bakit po meron pong gathering na ganito? Nasabi ko nga sa mga home Bible study noon, sabi doon, bakit meron pong fellowship? Sabi dito, to strengthen one another. Yun po ang purpose natin. Kung bakit tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon. At magkaroon po tayo ng kaalaman mula mga kaalaman mga kapatid na makalangit. Amen? So, hindi lang po kapatid, sabi nga dito, life is all about God. Amen? Hindi lang po tayo about material things or about money, about pleasure. Hindi lang po tayo doon, kapatid. Dumadalo po tayo para magkaroon po tayo ng mga espiritual na kaalaman, mga pagkakilala sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So tuloy natin, yung purpose ng Panginoon about fellowship is to encourage one another. O, nag-encourage tayo. Nag-encourage tayo. Minsan malakas tayo. Amen. So in-encourage natin yung kapatid natin. Minsan din ikaw din yung hindi malakas, di ba? Minsan siya rin ang mag-encourage sa iyo. So mag-give and take lang tayo. Sometimes mga kapatid, sabi nga ang purpose ng fellowship, sabi nung nabanggit nung nila Brother Ian, ay parang isang yung uling ba, di ba? Yung uling, umaapoy yan, tapos ihiwalay mo yung isang uling doon. Ano mangyayari sa uling na inihiwalay mo? Di ba mawawalan siya ng alab ng apoy? Ang mangyayari sa kanya ay mawawala yung apoy na nasa kanya. So kinakailangan pumunta siya doon para, kapatid, para mga kapatid, yung alam niya, yung alam natin sa paglilingkod, mga kapatid, ay madama natin. Amen? So yan po ang kahalagahan ng fellowship, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So ano pa? To have closeness with one another. Totoo yan. Nagkakaroon pa tayo ng closeness with one another. Kumbaga, mga kapatid, nung una, sabi nga ni Brother Ian, nagkakahiyan pa tayo. Di ba? Pero nung naglaon, hindi na tayo nahihiya, di ba? Amen. Kumakapal lang mukha natin. Huwag sasabihin nga, parang kumakapal lang mukha natin kasi hindi na tayo nahihiya. Meaning, mga kapatid, kumbaga nagkakaroon na ho tayo, mga kapatid, na kumbaga, hindi na tayo nahiya dahil nagiging close na po tayo sa bawat isa, kapatid. Hindi na tayo nagkakailangan. Ilang, naiilang ka, di ba? So, ganun naman talaga pag una, naiilang ka pa. Pero nung naglaon, kapatid, yun, parang tawag dito, feel at home ka na. Amen? Di ba? Di ba sa isang bahay ng dalaga, pag yung lalaki, pag first time, parang nahihiya pa. Pag unang pasyal niya sa bahay ng dalaga, nahihiya pa yung binata. Pero nung tagal-tagal na, hindi na nahihiya yung binata, siya na yung magbubukas ng kaldero. Di ba? Kumain ka na, siya na yung nagbubukas ng kaldero, Brother Ian. Siya na pa yung nagsasandog ng kanin, diba? Kasi nagkaroon na po sila ng closeness. Ibig sabihin meaning, hindi na po sila parang nakakailangan. Ilang ang bawat isa. Amen? So panatag na sila, panatag. Yun, amen. So ganun din po sa fellowship natin. Ganun din po ang mangyayari. Amen. Nagkakaroon po natin tayo ng kapanatagan. Kumbaga, hindi tayo kumikilos na parang tawag dito, parang nailang lang tayo na kumilos. Yan. Sabi ko kanina, video kumakapal na yung mukha natin. Amen. Puri ng Panginoon. So tuloy tayo. So, how to grow in Christ. Amen. Para lumago tayo, sabi nga dito, kailangan natin pumunta sa church. Go to church. Amen. Kung maaari, every Sunday. Kung wala tayong gagawin, every Sunday. Kasi doon tayo lalago, Brother Ian. Kung mayroon namang mga gatherings, mayroon namang mga home Bible studies sa katabi ninyong bahay o what, pumunta kayo.
Kasi doon lalago kayo sa mga spiritual na bagay. So, the Bible said, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon. Kaya halimbawa, si Brother Ian, napunta siya ng Canada. O, di ba? May pagtitipon doon. Alam nga naman di siya dumalo. O, di ba? So, hanggat may gathering, dumalo ka. Hanggat mayroong pagtitipon na ganito, dumalo ka kasi doon ka lalago. Doon ka lalago. Amen. Kahit na ano pa man yung standard nila, kunin mo yung maganda, yung hindi naka-align doon sa word. Disregard mo lang yun. Ganun lang naman tayo, flexible lang naman po tayo, kapatid. Amen. So, sabi ng Biblia, wag nating kaligtaan ang pagtitipon at ito, isa ito na paraan na tayo po ay magkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos. Amen? Mga makalangit na bagay. Hindi lang mga material things, but kailangan natin more on spiritual things. Amen? Hallelujah. So, tayo naman ay nakasubok na minsan, hindi tayo nakadalo, di ba? Na-experience ko na din yan na nung kami po ay dinala po ng Abra for almost 6 months din na kami tumira doon, Brother Dili, Abra, Ilocos. Yun yung panahon, 2002, nandun no kami sa Abra. Mga ilang taon din no kami na nakadalo. Wala kaming madadaluhan doon. So, napakalungkot na buhay yun kasi wala kaming nadadaluhan eh. Diba? So, pero longing namin yon na makadalo. Kasi yung hindi na po maalis sa puso natin yon. Pag nakadalo ka ng mga ganito, talagang gusto mo, meron ka talagang napapakinggan ng mga ganitong mga pagtitipon, mga kapatid. Amen. So, yun po ang isang kailangan natin para tayo po ay lumago sa Panginoon ay kailangan natin go to church. Amen. So, yung word na grow, lagyan natin ng acronym po yun. Yung word na grow. Amen. Una is letter G. So, ang kailangan natin para lumago ay go to church. Ayan, di ba? And secondly, yung letter R naman. O, di ba? Para lumago tayo sa Panginoon, kailangan read your Bible. Sinong nagbabasa sa atin ng Biblia natin? O, nung mga kapanahon namin, wala pa kasing cellphone talagang may Biblia kami, kahit maliit lang na Biblia noon, mayroon. Talaga pagka nagbukas ka, nabasa ka. Maganda kasi yun, kahit yung maliit lang na Bible. Subukan nyo, kapatid, try nyo. Magbuklat kayo sa Biblia, and then, kasi mayroong akong experience din minsan, kapatid, na pagbuklat ko, nung binasa ko, eksakto para sa akin. Eksakto. Na, kumbaga parang, yung nanghihina ka na, tapos nung binuklat mo, binasa mo, napapalakas ka. Na-experience ba yung mga kapatid? Many times din mga kapatid, pag nagbuklat ako, kahit na nung talatang Biblia, binuklat mo ganyan. Tapos binasa mo, oh Lord, eksakto itong pa na, yung binasa ko. Napapanahon para sa akin ito, Panginoon. Diba? Amen. So, kinakailangan pala, para lumago tayo, is to read your Bible. Amen. So, ina-advise natin kung meron tayong mga Biblia sa bahay, buklatin natin, baka inaamag na o marami nang sapot sa yung mga Biblia natin sa bahay. Kung hindi naman, kung Sunday dalhin natin. Yan. Yun. So, pwede din namang ganito, and then sa Bible, so dalawa. Minsan kasi, dinadala ko rito kasi minsan, kung hindi ko nadala yung pang-apat na mata ko, hindi ko na pumabasa kasi mag-blurred na. So, kinakailangan ito kasi pag ito, pwede mo siyang i-bold yung letter. Pwede mo siyang palakihin. Gaganyan mo lang, mababasa mo na ng napakaliwanag. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, read your Bible and pray. Yun. Sinong nananalangin sa atin? Ayun. So lahat tayo nananalangin sa Panginoon. Amen na. Gabayan tayo ng Panginoon. Ingatan tayo ng Panginoon everyday. Amen. Kasi kung wala yung pag-iingat niya, dahil hindi mo alam kung ano mangyayari bukas, di ba? Parang sa akin, ikwento ko lang sa inyo, kapatid. Nagluluto ako ng bulalo, kasama ko si,
si James. And then yung ginamit namin is pressure cooker. So sabi ko, hindi ko pa ilalak ito kasi meron pa akong ilalagay na Ricardo. Pero parang uminit na. Nung buksan ko, parang humigpit. And then, hindi ko naman sinadya na parang pinersa na gano'n. Basta nung nakaanapersa ko gano'n, sumabog, hindi naman sumabog. Talagang yung tumunog at yung sabaw na ang dami-dami nakalahati. And then, yun nga po, tumama po dito. And then sa may braso ko. And then continue dito sa may tiyan. Purihin ng Panginoon dahil nandun pa rin ang kanyang pag-iingay. Kaya sabi ko, paano na kung sa mata ko? Di ba? Tumama sa mata. So, sabi ko, salamat Lord, nandyan pa rin ang pag-iingat. Pag-iingat ng Panginoon. So, sabi nga, lesson learned. So, mahirap palang gamitin yung pressure cooker, no? Amen. Kaya kung pwede, pag yung mga pagka gagamitin mo na talagang pressure cooker, yung mga baka, mga buto-buto, talagang mahirap palambutin yon. Pero pag mga karin ng baboy lang naman, okay na ho yung kasirola lang kasi malambot lang naman. Yun na. So, yun. Lesson learned din po sa akin yun. Kaya, yun, nandun ang pag-iingat niya because of prayer. Sabi ko nga, di ba nung napag-aralan natin ng Sunday, kailangan niyo ipag-pray ang pastor ninyo. Amen? Support your pastor. Amen? Pray for him, assist him, treasure him, obey him, and respect him. Di ba? Yun nung Sunday, pag-aralan natin. Amen. So tuloy tayo. So nandun na po tayo sa word na grow. Nasa yung una, nasa G. Letrang G is go to church. And then sa letter R, read your Bible and pray. And then punta na tayo sa letter O ng grow. Ang ibig sabihin naman po ng letter O is to obey God. Kailangan tayong sumunod sa ating Panginoon. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Hindi yung kalooban natin ang masunod, kundi kalooban. Kaya sabi nga na ba, Sister Tasing kanina, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. At tayo po magiging successful kung susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Minsan din, meron din mga meron din tinatawag na permissive will yun eh. Meron din ganon. Amen. Tulad po ni Jonah, di ba? Ni Jonah, walang madalas nating mabanggit yung istorya, si Jonah. Ayaw niyang pumunta sa lugar ng Ninive. Pinapapunta siya ng Panginoon sa lugar ng Ninive. So magbabarko siya. So ang ibis na kinuha niyang ticket ay papuntang Ninive, ang kinuha niyang ticket papuntang Tarsis. O, di ba sinuway niya? Sinuway niya. So nag-disobey siya. So minsan, mayroon pong tinatawag na permissive ng Panginoon. Hinayaan din kasi ang Panginoon choice ni ko yun eh. Ang Panginoon kasi, sabi nga di ba, may free will to choose. Meron tayong free will. So, hindi naman pwede na pilitin ng Panginoon. Jonas, kailang nasa Tarsis kailang sa Ninive, bakit Tarsis ang kinuha mo? So, hinayaan ng Panginoon yon na makabili si Jonas ng biyaheng Tarsis. So, naganap yun. Pero ang nangyari mga kapatid, nagkaroon ng bagyo at yung barko na sinakyan ni Jonah ay nagkagulo. Talagang nalalagyan na po ng tubig yung barko. Sabi ni Jonah, alam niya na siya yung dahilan. Sabi niya, nakakagulo na sa loob. Kaya sabi ng Jonas sa mga tripulante na nandun sa barko, kurin niyo ako at itapon niyo sa dagat dahil ako ang dahilan. Sabi niya, ako ang dahilan kung bakit nagkakagulo ka, bakit lumulubog ang barko ito. Ako yung dahilan, sabi ni Jonas, di ba? So, pumasok po siya doon sa permissive will ng Lord. Amen. Hanggang sa yun nga, na-realize ni Jonah, ano tuloy ang nangyari. Imbis na ang biyahe ni Jonah na papuntang Ninive ay 5 days or what, kung ilang araw, ang bilis. Ang ginawa ng Panginoon, nang itinapon siya sa dagat, kinain siya ng balyena, right away, mga kapatid, ang bilis na nakapunta si Jonah sa lugar po ng Ninive. Amen. So yun po yung kalooban ng Panginoon, yung plano ng Panginoon. Bagamat parang malabo kay Jonah, pero yun talaga eh. Yun talaga yung sinabi ng Panginoon, punta ka doon sa Ninive, ayaw ni Jonah. Di ba?
So anong ginawa ng Panginoon? Kinain siya ng pating at dinala siya doon sa lugar ng Ninive. Napaganda tuloy yung biyahe niya. Napaganda. Naging gumanda. So ganun din po sa buhay natin. Minsan parang yung biyahe natin, parang hindi natin maintindihan. Hayaan mo lang ang Panginoon ang kikilos, kapatid. Amen? Hallelujah. At siya po yung magbibiyahe para sa atin at magiging smooth po ang lahat. Amen. Purihin ang Panginoon. So, obey God. Amen. Sumunod tayo sa Panginoon. Sundin natin ang kanyang kalooban. Amen. So, sabi nga kanina, lagi natin sinasabi, kung kalooban ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And then, doon sa word na grow, last ay yung W naman. So, para lumago tayo, in order to grow in Christ, kinakailangan natin ang tinatawag na worship. Amen. Napaganda yung worship natin kanina. I feel this presence, kapatid. Amen. Nabagamat yung bilang natin konti, pero yung presence ng Panginoon, nadama ko rin yun habang nagpapaawit si Brother Ian na fly high in another dimension. Dinadala tayo ng Panginoon into another dimension, into a higher dimension of worship, kapatid. Amen. At doon, pag nadala ka doon, hindi mo pigilang mapaluha dahil sa tuwa, magagalak ka. Matutuwa ka, kapatid, dahil idinala ka ng Panginoon doon sa spirit of worship. Amen. Hallelujah. So, alam niyo, kapatid, yung mga nagsusunglit dito, kung ginagamit ng Panginoon, amen, hindi lang po sila ang pwedeng gamitin. Amen. Pag nagre-response po kayo, kabahagi po kayo doon sa worship leader. Kumbaga, hinahatak nyo eh. Amen? Di ba, Brother Ian? Experience natin yun. Pag tayo nagsusunglit and then nagre-response sila, nakikita natin talagang yung pagpupuri natin sa Panginoon, napakaganda ang flow. Amen. Pero minsan din nararamdaman natin parang ang bigat. Mabigat. Kasi walang response. Pero pag may response, kapatid, ang ganda ng flow ng pagpupuri natin sa Panginoon. So, in order to grow, kapatid, kailangan natin ang mag-worship tayo sa Panginoon. Amen. At sabi nga dito, ang Panginoon, God is a spirit, so they that worship Him shall worship Him in spirit and in truth. Amen. So, sa paraan na ganyan, kapatid, na nabibigyan natin, kapag bibigyan tayo ng magandang pagpupuri sa ating Panginoon. So, lahat tayo ay kabahagi sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Magkaroon lang po tayo, mga kapatid, ng magandang pag-response doon sa worship leader. Amen. Doon sa nag-MC. Amen. Maganda po ang kalalabasan po ng pagpupuri natin. Dahil mayroon po tayong one accord. Amen. One spirit, mga kapatid. Amen. At pag nagwo-worship tayo, kinakailangan ituon lang natin sa Panginoon. Wag yung ituon mo yung tunagawin at doon tila pa. Mayroon ganun, di ba? Imbis na ang iniisip niya, yung pag-worship sa Panginoon, ang iniisip niya yung lalabahan niya mamaya pag-uwi. Oh. Di ba? Nagadot labak ng mga damdama eh. Awan, naintira pa niya pag-worship mo kasi ang iniisip mo yung problema. Daming problema sa bahay, daming hindi, kapatid. Sabi nga, ibigay natin sa Panginoon dito. Amen. Yung kabigatan natin, lahat dalhin natin dito na. Amen. Para pagbalik natin, wala na yung bigat na nararamdaman mo. Amen. Hallelujah. And last, kapatid, madalas na kwento. Amen. Isang Kristiyano, sumakay sa train yata yun. Sumakay sa train o sasakyan. Pinara niya yung sasakyan, may dala-dala siyang bigas. Binuhat niya yung bigas. Nung pinara niya yung sasakyan, buhat-buhat pa rin niya yung bigas. O sa train yun, Brother Ian, kasi sa train kasi, yung mga tao lagi nakatayo. Standing position eh. Katayo sila lagi. So, ang nangyari, yung Kristiyanong yun, may buhat-buhat siyang bigas. Nung pinara niya, ang ginawa niya, nung sumakay siya sa train, imbes na ibaban niya po yung
yung buhat-buhat niya na bigas, ang ginawa niya, nakasakay nga siya, pero buhat-buhat pa rin niya yung bigas. So, anong nangyari? Ni Api nga, nangalay mo dito abaga ko, ikaw ang may kasalanan kasi hindi mo binaba. Parang ganito rin dito mga kapatid. Nandito tayo, ibigay natin sa Panginoon, ibaba mo lahat. Ilagay natin dito mga kapatid. Lay it there. Amen. Merong awit na gano'n, di ba? Leave it there. Leave it there. Dali natin dito. Para pag uwi natin, nag-aanan tayo mga kapatid, di ba? So ang pagdalo sa church, mga kapatid, minsan, nakakagaan po ng pakiramdam. Naiibsan po yung ating minsan yung ating problema. Bagaman nandiyan ang problema, pero pag dumalo ka, pero naibsan. Amen? Why? Dahil nandito tayo, nandito ang bawat isa, kadamay nyo kami, karamay nyo kami. Sabi nga dito, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Totoo yan mga kapatid. Totoo yan. So ganun tayo. Ganun po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, salamat sa Lord. It's already 1 o'clock. Ito rin ng Panginoon. O 1 o'clock ba? Ayun, 1 o'clock. Sakli. Yun. So, salamat sa Panginoon. Dito na po nagtatapos ang ating gawain. So, I believe na pinagpalitan ng Panginoon. So, yun. In order to grow, kinakailangan po tayong dumalo, read our Bible and pray, obey Him, and worship Him in spirit and in truth. Purihin ang ating Panginoon. God bless us all. Tumayo po tayong lahat at tuloy-tuloy na tayo kapatid. Amen. At sa pagtatapos, tinatawag ko si Brother Ian. Brother Ian. Awitin po natin ang shout to the Lord mga kapatid. Amen. Habang nagbibigay po tayo ng ating tithes and offering po. Amen. In order to grow, go to the church. Amen.
Pastor muli. Pastor, para sa ating closing prayer. God bless you, Pastor. Amen. Hallelujah. Amen. Let's go ahead. Lord, salamat po sa napagandang pagtitipon na binigay mo sa amin. Tunay, Lord, nagagalak po ang aming mga puso. Nag-uumapaw ang kaligayahan po namin, Lord, na sumagit sa Panginoon. Salamat po sa gathering. Pagtitipong ito, Panginoon, tunay, Lord, na ito ay nagpagbibigay po sa amin ng inspiration, mga salita mo, Panginoon, ng buhay. At tinuruan mo kami, Panginoon, paano kami patuloy na mag-grow, lumago sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, mga salita na yan na nakapagbibigay po sa amin ng encouragement na kami po, Panginoon, ay mga magpatuloy sa paglilingkod sa iyo at lalo po kaming lumago, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat na nag-sacrifice muli sa araw na ito upang ibigay ang ilang buhay, Panginoon, para kami po, Panginoon, magsama-sama, magpuri at magpasalamat sa iyo sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming pong buhay. Salamat po, Lord, mula sa musicians, sa MC, mga nagsumlik, Panginoon, sa mga nagpatotoo. Salamat po mga bagay na yan, Panginoon. Salamat po, Lord, salamat at Panginoon ng mga bagay na yan. At maging sa pananalapi, Panginoon, ang kahit sa offering, nalahanin po namin. I-bless mo po ito, Lord, sa ng mga bagay nito, Lord. Matugunan din po ang pangangailangan ng church, Panginoon, sa financial na pangangailangan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga kamay na ginamit po nagabot ng kanilang offering kahit sa pagpalim po ang bawat isang Panginoon. Maraming salamat, Lord. At sa ganun din po, Lord, sa mga pagpapalang pang-material blessing, Panginoon. Dalayan po namin, Lord. Ganun kayo din po, Panginoon, ang paspas ito. Sa paggamit niyo mo, Lord, maging karagdagang kalusugan ng aming katawang physical. Pagpalan mo po bawat kamay na ginamit mo na mga naghanda, Panginoon, sa Dual Jerry, sa Sister Sing, sa lahat ng mga kapatid mo namin narito. Salamat po, Lord. Nagiging instrumento po ang bawat isa. Nagsigrabado sa anin, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat sa pagpalain, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Ang lahat ng mga bagay ng Panginoon, ibinabalik namin ang pagpurit pa sa salamat. Ang lahat ng mga bagay ng Panginoon, natin po namin ang tagumpay. At ng mga bagay ng Panginoon. We ask all these things in the mighty name of the Lord Jesus Christ we pray. In the name of God we say, Amen. Magkamayan pa tayong lahat. God bless us all.